Parang maliwalas na yung lungsod ng Maynila, parang napakaganda. Napakaganda ng puntahan ng lungsod ng Maynila, lalo-lalo na dito sa Divisoria, dito sa Blooming Treat. At isipin nyo na lang yan, tumagal yan ng mga kahit isang taon lang kung ano na mangyayari sa lungsod ng Maynila. Ayan ang sinasabi ko na kapag ang namumuno sa isang lungsod ay talagang focus siya sa kanyang pagsiservisyo. Tandaan nyo po, napakaraming magagawa. Tingnan niyo po ngayon ang nangyayari sa lungsod ng Maynila, di ba? Di ba? Na-amaze yung mga ibang tao, yung mga dumadayo sa Maynila, nakikita nila yung mga motorista, di ba? Hindi na umiinit gaano ang ulo kasi nakikita nila, open na po yung Recto. Recto Divisoria, maluwag na po. Di ba po? Kaya tama yung desisyon ng mga Manileño na talagang iboto at ibalik nila itong si Yorme. Di ba? Kasi nung mga nakaraan, ewan ko lang. May mga tent pa nga dyan nakaraan eh. Diba ngayon, hindi na po pwede yan. Hindi na po pwede ang mga tent na yan. Dahil kung magtatayo kayo ng mga ganyan, mga tent, mga ganyan, ako po, may paglalagyan kayo kay Orme. Tandaan nyo po yan. Kaya kung kayo gusto nyo magtinda ng maayos dyan, sumunod po tayo kung ano po yung patakaran, kung ano po yung dapat gawin, dapat sinusunod po natin yan. Huwag po yung basta-basta na lang tayong popwesto. Dahil sayang po ang tinda natin, sayang po yung effort natin na magtayo dyan kung tatanggalin din po. Yun po, kasi ngayon na talagang tutok po ang ating butihing alkalde sa paglilinis ng lungsod ng Maynila. Meron pang mga iba na hindi naman po magagawa na basta-basta, hindi naman po pwede magicin yan. Talagang dadaan po ang araw bago talaga matotal na talagang malinis ng lungsod ng Maynila. At makikita nyo po yan. Bago mag 100 days itong si Yorme, makikita nyo po kung gaano kaganda na ang lungsod ng Maynila.